Hello. Okay, creation care. Thank you. Magandang umaga sa lahat and I'm excited to teach again sa Sunday School after a very long time. At the same time, matagal kaming nawala kasi we watch the beauty of the creation around hindi lang sa Pilipinas kundi somewhere kaya medyo jet lag pero habang piniprepare ito kaya si Myla kagabi kasi nag-drive pa ako galing Bataan coming back dumating kami alas 9 ng gabi. Sabi niya tapos na slides mo? Sabi ko oo, tapos na sa utak ko. Kaya sabi niya matulog ka. Okay, but nagawa naman. But it's very near my heart. One point of time because this is a very sabi ko nga kay Pastor John, I want this to be. Gusto ko kasi mag-talk about anong field ko, genetics. It's too boring. This is very near my heart. At the same time, magandang sinusugan ko na yung mga series of lectures ng ating mga deacons na narinig ko naman sa online ang about creation. Tapos kahapon pa, umakyat kayo. Nakita niyo yung gaano ka-humid ang creation. May purpose ang lahat na yon. Kami din, galing nga kami sa US nga with Buboy and Myla. I-curse mo rin kasi ang lamig. Kaya anong gusto mong malamig, mainit? Kung gusto mong gitna, doon ka sa gitna ng Pacific Ocean para in between kasi ang US tsaka ang Pilipinas. So, I want this to be honoring God through creation care. Recently din also, kasi yan ang buhay ng retired man, ay pagalagala kami. Kung saan ang invitation, pupunta kami. So one point of time, we were invited by isang NGO, Christian NGO sa Asia. And they are talking about convergence of creation care. So convergence. So naghanap sila ng scientist na Kristiyano. So ako, ewan ko saan ako nahanap, sa internet ba or somewhere. It's a new group. So sabi ko, okay Myla, game tayo, punta tayong Palawan. Libre naman kaming dalawa, nilibre, tsaka ang hotel doon. Pero ang hotel namin doon, nasa gubat kami. May lamok, may iwan. Part yun ng creation. But it's a very, kasi from India, from Papua New Guinea, from Thailand, from Cambodia, from the Philippines, from China, nag-meet doon, talking about creation. Most of these are Christians. Actually, I may say 90% kasi iba doon may Methodist, may weird bang ibang mga denomination, but they're all talking about creation care. Na-emphasize na sometimes sa atin in here, we tend to parang gospel lang kami. Minsan nasa extreme naman silang creation lang. Parang ito yung i-worship natin. Ito yung, hindi man i-worship, but ito yung mas very importante ito. Huwag nating galawin, may pag kinagat ka ng langgam dandahanin mo. Ikaw nga kagatin ng bubuyog kung hindi mo mapaganon ka. So may mga balanse ng ating buhay. So I'm here to talk about the beauty of our creation and also to open our hearts and minds to understand our responsibility as a steward of the earth. And sana we could really teach us to honor kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin at anong responsibility. How to practicalize things. Kasi minsan for us professors, our strength is to talk about big things, zero carbon emission, we're talking about waste management, we're talking about climate change, food security, but how to practicalize. Paglabas mo, bibili ka ng iced tea na may plastic, may straw. Pag inom mo, tapon I remember just take the airline, papunta ka ng Davao, papunta ka somewhere. Papakainin ka ng snack na ang basura, ang dami. Plastic yung plastic lahat. Ang mas 1/4 lang silang kinain mo, puro plastic lahat. Siguro nakakuan mo yun. Nilagay sa hard plastics ang kwan. So very nakakalungkot.
So that's why we have to how to practicalize it sa ating buhay as individual, as a teacher, as a senior, as a student. Parang sarap bumili kasi ng plastic may plastic na ready to, hindi ka na magdadala ng tumbler mo. So how would we responsible sa mga bagay? How to practicalize it? Okay? Kasi habit na natin yan So let's work together. I'll be asking you a lot of questions on this, but I want to make it short as possible. Tama ba? Okay. Pinakita ko na yung family ko. Kasi minsan, we are trying to practice it also. Makita mo naman yung kinakain namin ay pati yung dahon ng saging para dalawang purpose. Hindi ka na maghuhugas, tatapon mo yang masaya lahat, walang hugasan, di ba? Ganun lang ang natural. So, we are doing a little bit, but we have a lot of weaknesses. Ayan, para kung kanyo, pati kamuting kahoy, kamayan na lang para wala nang hugasan. Kasi ako yung naghuhugas palagi Kunwari, kaya mas namomotivate kang mahugas. So I'm just giving example. When we went to Batanes, wala silang saging masyado doon. Ang galing ng dahon na mas maganda pala itong dahon ng breadfruit. Breadfruit pala yan. Pwede mong ilagyan ng sabaw. Saka pwede mo hugasan kasi pwede mo iganon Kaya cute siya. So, tingnan natin, dahon ba ng gabi, baka pwede na yon. Dahon ng gaway, pagkatapos mong gamitin plato, pwede mong gawing laing na, pwede may lasa na. Kaya papatuyo mo na lang. So, I'm just giving you a practical example on this one. So, I'll just give you mga verses na makita natin. Some practical, there's a lot of verses about creation care, about the emphasis of creation. Kahit sa inawit natin, nandoon. So sinabi dito, by faith we understand that the universe was created by the Word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Talagang create. Anong ibig sabihin doon? God was created by God's command. Kaya tama yung sinabi ni Deacon Ike nung hindi yung sa broth na nangyari, talagang imposible. Parang sabi nga nila, maglagay ka ng parts ng computer na tama yung eksakto na, nandun lahat ng computer, ilagay mo sa drum. Kahit anong kalog mo yan, hindi yan mag-assemble ng wing computer bugbukas mo. Iba pa yung pag-create ng semiconductor, ano pa yung mga ginawa. Yun na lang, kompleto na siya, nandun na lahat, tapos ikalog mo. Anong chance na mabubuo siyang paglabas niya, laptop na siya. Hindi yan kahit ganun, di ba? Kahit jigsaw puzzle lang ilagay mo, 5 pair, pag anong chance na pagkalog mo, pagbukas mo, nabuo. So, it's design ng Panginoon. Like kung sinasabi akong field of the genetics, field ng computer, 0101 ang language nila, mag-create sila ng programming. 0101. Sa genetics, TACG yon. 4 ang ginagamit. From bacteria up to human being, pare-pareho ang code. So, ibig sabihin, isa ang engineer. Kasi kung ng evolution, iba-iba ang 0, 1, 2 ang iba 3, 4, iba 0, 1, nagsimula yan sa 0, 1. Kumbaga sa 1. So, God's word was not formed by pre-existential material. God is the absolute creator or creator of universe. So yun ang ating word. Ano ba mga other biblical examples ng creation care? So sinabi dito, Adam was created and placed in the Garden of Eden. Kung mabasa natin yung Genesis 2, pabalik-balik tayo sa Genesis 2, 7 to 15. The purpose of placing them in the garden was to work and keep it, or to till the land and care for it. Diba yung kinanta natin kanina, parang we work, parang part ata ng kasalanan ng tao we have to work to till the land. So sa mga Hebrew, to till is to cultivate the soil, is to till the ang command to work the land and care for the creation was the divine lesson for all of us. Yung agriculture, agri is from the Latin word
Ager. Ang means dun ay field. Kaya culture of the field. Kaya agriculture. Pero pag nagtotalk ako sa mga conferences, sabi ko agriculture is, if you, kayong mga kababaihan, sinasabi ko, maghanap kayo ng asawa, kuha kayo ng agriculturist na lalaki. Kasi we have the culture to agree. Agree lang ang agree, di ba, Brother Raymond? Kaya agriculture. Kaya ang totoong one ng agriculture is culturing the field. Field ang importante. Culturing the field. And agriculture, actually, if you say agriculture, it's the culmination. Ito yung end product ng science and technology na may labor, skill ng tao, then we commune with the nature to create something. Or this is the intersection between technology and labor to create new project through the nature. So yun ang kwan ng agriculture. So it's the point where nature, technology, science, and labor intersect to create new value. Kaya yun ang kinuman sa atin ng Panginoon eh. By this land, dahil yan mag-work ka, that may weeds dyan kasi curse yan sa iyo. But you have to work. Kaya nga, lahat ng tinatrabaho natin is about agriculture field. Kaya matanong mo sa English, di ba, Jean, di ba? What's your field of endeavor? Di ba? Kaya field yon. Anong kinoculture mo? Kahit sa computer ka, balik ka rin sa lupa. Ang ginawa, what's your field of endeavor? So yun ang command ng kwan. Kaya agriculture, Jean, after communication, agriculture siguro create, Hindi ko malala. Pero sabi ng engineering, God created the world. Engineering din yung talagang nauuna. Kanya-kanyang gimmick yan. Paano mo lang i-kwan natin ang sarili natin. Okay, so yun ang kwan ng agriculture. Yun ang, which is near my heart sa atin lahat. Agree na kayo? So creation, kahit sa Psalm, ang daming pag nabasa natin ang Psalm, yung Song of Psalm, ang daming creation. Many of the Psalms express wonders of created world. Nandun yung Psalmist natin, marami silang poetic approach expressing God's creation in both creation and sustenance. As makita natin sa mga passages na to. So, ang haba niyan. So, makita mo yung mga verses dito kung gusto nyong basahin, hindi na natin basahin, but makita natin sa mga kinakanta natin from yung God's creation, by your creation, nakita, we wonder. Kaya nangyari naman sa tao, dahil napakaganda ng creation, wino-worship na niya. And we have to differentiate ourselves from the environmentalist, pure environmentalist, na wala nang Diyos, parang gino-Diyos na nila yon, na hindi mo i-exploit, wag mong patayin ang anuman, wag mong kan kasi part yan ng nature. Pero ang mga tigre naman dyan, nagkakainan din sila kasi part yun ng nature din. It's a cycle. May food chain tayo, di ba? So, kung makita nyo, kaunti lang itong slides ko. I just put some random one dito. Our stewardship, as steward, ibig sabihin tayo ay tagapamahala lang ng ating kwan. Hindi tayo we are not exploiters, main exploiters, subduing the earth. But as ito yung mga nasa isip ko lang. As a steward, we have to do harmful environmental practices. Pabalik-balik na tayo dyan. Pero let's practicalize it mamaya. Single-use plastic. Cute naman kasi yung kumain ng sa gugulaman or iced tea na malaking straw, sip-sipin mo, naka-plastic na yan, nilagay mo rin sa isang plastic pa para handy siya, may plastic pa ng, may puwitan mag-shoot doon, di ba? Cute. Especially if you go to Thailand, din ganun ang mga young professional, bit-bit yung mga pagkain nilang nandoon. Ng ganda ng mga plastic na may pink pa nga. Parang, i-refuse ko ba to? Part to ng binayaran ko eh. Kung totoong environmentalist kayo, pag mo ang iced tea, lagay mo lang sa kamay mo. Sip-sipin mo na, di ba?
Extreme naman yun, di ba? Kaya nagdadala tayo ng kanya-kanyang container. Sa atin, di ba? Magdala tayo ng sariling container. Sabi nga ng, sino ba nagsabi na pumunta siya sa Ateneo. Mga estudyante, dala ng kanilang container. Lahat. Pagdating mo sa UP, puro naka Starbucks na hawak ng mga plastic naman daw yun, pero paper naman yun, pero may lining plastic din. So, less use of non-renewable energy. So, kuryente, dapat patay ng aircon. So, less use. How to reduce? Kaya, maglagay tayo ng solar as much possible, wind as much possible, hintayin natin bumaba ang presyo. Siguro may mag-lecture siguro sa atin dito kasi maraming gusto sa atin. We want to have solar energy, solar panels at home, but is it worth? I already made my research. Kaya ko papalagyan ko ng solar panel yung sa bahay ko sa Nagcarlan, Lidmayla. Ang advice sa akin, sir, dalawa lang kayo. Parang mabibitin kayo, what I mean, sobra. Imbatin ko na yung church doon matumira para kung marami kayo, gagamit kasi mas sulit. Kung dalawa lang kayo, matipid pa naman kami malamig pa naman sa Nagcarlan. So, mag-isip ka raw. Ayun ang isang advice sa akin. Sabi ko, mag-adapt na ulit ako ng mga anak para dumami ulit kami doon. So, save water campaigns. Save water. Ang daming savings sa akin na lang, my weakness is pag nag-toothbrush tayo, di ba? Pagbukas, parang gusto kong naka-flow siya habang ayaw kong patayin. Parang may psychological effect sa akin yung flow. Kahit nagsha-shower ako minsan, pag nagsasabon na ako, parang ayaw kong patayin. Bakit mawalan ako ng tubig? Hindi puro sabon ako. Parang gusto ko, o kaya nasa hotel ka o nasa bahay kang mayroon kayong hot and cold. Ayaw mong patayin kasi magtitimpla ka ulit. Papainit. So we have those one na pwede naman pala. Tapos nag-research ako, mas maigi ba magtabo o mag-shower kung may shower kayo? Sa aking experience, nag-measure talaga ako, mas maigi palang nag-shower. Kasi yung tabo kasi sa isang tabo mo, 10% lang ang kuwan mo. Kaya siguro kung gusto mong tabo, talaga yung tutulo lang sa ulo mo habang nagagano ka. Kasi yung pagbuhos mo pala, ang dami palang labas na. Ang shower kasi, nakukuwang ka na pwede mong very specific sa area ang mapuntahan ka. Yung tabo kasi, ganun ka ng ganun. Kaya naubos yung robo ko kasi ganun ng ganun ako. Sa daming tubig dito, palagi sa ulo, nagpo-flow na. Pero shower din dito naman din sa ulo. Di ano, mayayari. Pareho na lang gamitin ko. So, those are practical things. How to save water. Tingnan nyo, pwede mo naman palang isang timba, kaya palang maligo. Na-try ko rin, isang timba naman na magtitipid ka. Talagang, kahit kalating timba, kaya. Half na cup, half na ganon, basa na yan lahat. Unless mahaba buhok nyo, kaya mas maikli ang buhok para kaunti talaga ang gastos lang. Then, pag sabon mo, unang banlaw, isang tabo lang, pwede naman banlaw. Pag pangalawang sabon ka na, conditioner ka na. Ubos yung kalahati mo, kaya. Madulas-dulas pa, pagguan mo, ayos na, hindi ka na mag-lotion, madulas-dulas pa katawan mo. Joking aside. So, practice responsible consumption. Pagkain. Hindi yung kaing marino. Parang bagong labasawan. Ang sabi sa atin ay, masarap palang kumain pag you eat what is essential at huwag busog na busog. Dapat 3/4 lang. Parang mutation yan. 3/4 lang ang majority. 3/4 lang ng tiyan mo ay busog. Kasi kung sobra, di ba parang nauumay ka na, parang gusto mo nang mahiga para ka ng sawa na matutulog na ng isang buwan. Parang isusumpa mo na kung sobra ng busog, di ba? 3/4 butin yung bitin para ganado ka ulit ng next. That's the technique pala. Parang gusto nyong fit kayo, 3/4. Di ba, Jean? Ikaw, 1/2 lang ano? Kaya si Kuya Mel, 1/2 lang kinakain para makakuhan tayo. So, yun ang responsible consumption. Hindi yung kakain ng sobrang process din.
The less processed, the better. Pag makita mo yung kamuting kahoy, ikainin nyo ng kamuting kahoy kasi lalagyan mo pa ng butter, lalagyan mo pa ng cream, lagyan mo pa ng cherry sa taas, isang scoop ng ice cream. Kamuting kahoy lang yun eh. Di ba? I'm just giving you an example. Kakain ka ng kwan, ang daming saging lang noon, ilulupak mo pa, lagyan mo pa ng butter, lalagyan mo pa ng kwan, lagyan mo pa sa red. Piprito mo pa. Ang daming kwan, pwede pa lang ilaga kahit hilaw. Ayos na yun. Kasi Bisaya kami, saging kasi yung pagkain doon yung kwan lang. So, the basic, yun ang principle. The less processed, the better. Kaya ang advocacy ni Myla, breastfeeding, that's the best. Na wala ka ng less ang tapon, less energy. Practicals, pati mga conferences nga, we have to encourage it. Parang, ay, pang-environment lang yan, walang Kristiyano dyan. Walang gospel dyan. We could always inject the gospel there. Celebration natin, which is yung ginagawa natin sa ating KSN. Buti may KSN tayo, may mga project tayo sa community, nagsisegregate tayo dito, which is very good. Encourage each other to care for our creation. Di ba? Kahit mga bata, meron kasi mga Kristiyano sinipa yung pusa at wala namang kaluluwa yan. Pinutol yung kahoy, wala namang kaluluwa yan. Parang naging extreme tayo. We have to be very careful on that. Which mindset kasi, which I'll be talking later siguro. Adopt a garden, which ginagawa natin yon. Binabahalan kasi dyan, kaya pantayo. Trees and clean up drive. Cleaning, the most important. Kahit sa church natin, dapat ang church, naalala ko may architect ako dinala dito, noon pa, wala pa yung architect dito. Sabi niya, anong recommendation mo dito sa kuwan namin? Kasi may ibon pang mga ganyan. Sabi niya, dapat ang church daw ay well-lighted, mabango, malinis. Yun ang kanyang, hindi yung Kristiyano ha, pero yun ang kanya. Ang church dapat attractive siya. It should be clean, it should be mabango at malinis. So, ganun it's basic You have to do that. Ngayon, you have to recycle, you have to make it attractive. The church, take church members to natural environment for prayer and reflection, which ginagawa natin nung punta kayo sa KSN doon. Nakita nyo ang nature, ma-appreciate nyo kahit humid. Kasi kung hindi humid, kaunti lang ang halaman nandoon. Kung less humid, that's why we were in Monterey, we were in US, Colorado. Ang makikita mo doon, ang forest nila, puro fine, 2 klase lang puno. Yung fine lang. 2 klase lang na may snow. Kasi walang humid, walang mga moss, walang orchids, walang mga boring. Mga puno lang na ganun. Sa atin, cute yun kasi nakikita natin ganun lang. Pero sa atin talagang isang square meter, nandun yung diversity, nandun lahat. From uod hanggang kuwan. Insekto lahat. Sa kanila doon, makita mo lang agila, tsaka squirrel doon. Okay, so, yung example na to. Kaya we have this, back tayo, waste management. Very basic. I'm just teaching you as the basic na sinabi. Ang unang nakita natin yan ay, sabi nila, reuse, reduce, recycle. Yan ang una natin, di ba? Lahat ng 3 R. Nung kinder pa ata ko or elementary, yan ang tinuturo sa amin. Reuse, recycle, reduce. Pero marami ng R ngayon. Ano ba yung iba? Ang sinasabi nila, ito na yung pinakabago, pero mas marami pa yan. May rethink. We have to rethink. Titingnan natin, you have to plan. Ano ba ang lifestyle ko? Ano ba yung habit ko? Ang hirap kasi isipin kasi binayaran ko na yung plastic, hindi ko ba ilalagay sa plastic tong kuwan ko? Rethink the food that you're eating, rethinking paano ako makatulong sa environment, rethinking in all those things. Refuse. Pag bumili ka naman ng tinapay, naka-plastic na yan, ipapalagay ulit sa plastic, plastic na yan, di ba? Pero bayad na yan parang ayaw mo nang pero single-use plastic, isang plastic lang yan. You have to refuse. Kung bibigyan kayo ng iced tea, lagay sa plastic, tsaka plastic, ganun na lang
pakibihos na lang, di ba? Minsan nagugulat sila if we refuse, parang ibang klase to. Gamitin mo na lang sa iba yan. Kaya minsan, huwag mo nang gamitin eh. Reduce. Paano natin i-reduce? How to minimize it? Tubig, plastic bottle, parang dala na lang tayo ng kuhan. Huwag naman siya nung malaki, ang bigat nun eh. Minsan naglalakad kayo hanggang Mount Makiling, dami na, isang galon naman bit-bit nyo, hindi na kayo makalakad, eh yung sakto lang na inumin nyo. Okay? Repurpose. Minsan pag natapos yung kuhan, paano gamitin sa ibang bagay ulit? Gift wrapper. Gusto kong gift wrapper, ang cute ng gift wrapper. Dapat pagbukas mo, talagang pwede mo magamit siya. Okay? May kuhan tayo, example tayo mamaya. Recycle. Baka pwede siyang gamitin ulit. Ipapatunaw o ibibenta mo sa junk shop or ibibigay mo sa junk shop para magamit sa ibang, mai-recycle ulit siya. Okay? O recover. May ibang parts nun pwede palang gamitin. Electric fan, pag nasira, tapon na natin. Ipapa-repair natin yan. Okay, i-repurpose. Yung cover niyan, pwede pang ihaw. Di ba? Parang pag-ibig lang din yan. Pag may problema, huwag palitan. I-repair lang natin. Huwag i-repurpose. Di ba? Kaya nga repair eh, yung pair, i-repair mo ulit, iayos mo ulit. Recover or may isang pang rat dyan. Ano pa ibang arma kita din? Repair, recover, rat para mag-compost siya. May isa pang R ang gustong naisip ko, pwedeng i-reform siya. Paano kaya yun, brother? Paano i-reform natin yung waste natin? Di ba? O kaya, i-resale mo. So, maraming area na pwede natin gamitin. Okay? So, ngayon, makikita nyo rin tayong towards, if you go to the scientific community, if you go to the diplomatic community, if you go to the other one, they're talking about towards zero carbon. Zero carbon. So, ano ibig sabihin? Lahat ng galaw natin may carbon. Parang tayong mayroong carbon footprint. Alam nyo ba gano'ng kadaming average ng tao sa buong mundo? Ang average carbon nating footprint na pupunta sa atmosphere every year. You know, anong average? 4 to 6 million tons, metric tons of carbon equivalent. Ang Amerikano, average Amerikano is 14 million metric tons. Paano natin ma-reduce to? Ngayon pababa ng pababa. 6 million. Pababa ng pababa siya. And we are, every country is aiming now, like Finland is aiming to the year 2030 ay maging net zero na sila. Hindi lang i-reduce ang kwan mo, but you plant other things na kayang i-absorb ang carbon. Tanim sila ng kawayan, tanim sila ng fruit trees, tanim sila para ma-absorb ang carbon, which na-explain natin ng mga previous speaker dito. I tried when I was with Circa, I also made a dashboard calculator ng carbon footprint ng every employee ng Circa. We have an average of 6 metric tons. So how to reduce? At nakita namin, ang pinakamalaki ay kuryente. Contribution. Kuryente, then fuel, then food. So with that, alam namin paano mag-reduce. Paano mag-reduce ka ng aircon, ipainit ng penitay. So, paano natin use renewable energy para ma-phone natin. So, if you go to the website, mayroon tayong itong ecosaver.me. Nandun na yung personal carbon footprint calculator. Makita mo kung how frequent you travel, saan ka ba pupunta, ano bang kinakain mo, makakalculate mo na yung iyong carbon footprint. Okay, so I'm just giving you an example how to calculate. Para makita mo, sa isang mga hotels ngayon sa ibang bansa ay
Pagpasok mo, nakamonitor doon, ito tumatakbo dahil sa kuryente mo, sa tubig ginagamit, lumalabas ano ang sinasabi ko nung average, ito yung current mo ngayon para mag-aim kang paano mo ipatayin yung ilaw, i-reduce mo yung aircon, makita mo yung number na bumaba. Pag alis mo, makita mo ang carbon footprint na iniwan mo sa hotel. So, cute siya, di ba? Pag gumamit, kaya hindi ka na maligo, hindi ka na magsabon, hindi ka na mag-toothbrush, zero, ayos. Wala naman nalapit sa iyo. So, mahirap din, kaya may compromise tayo doon. Okay, so I'm just giving you the practical examples of that. So, for discussion, gusto nating mapag-isipan dito na why do some Christians see creation care as separate from the gospel? Minsan, kahit ako, even myself, is also thinking na about environment yan, parang masyadong science yan or masyadong makamundo or those things. Parang hindi swak sa gospel na I have to just think of graces, blessing, thinking of self-examination, theory, doctrines. We have to think na, we have to balance kasi what we do with the creation, we are not honoring God. Di ba? Parang maging mungha ka na lang para wala kang pakialam sa one. Puro spiritual things lang ang isipin mo. Hindi yun sinasabi ng Panginoon. There's a big room for that one, of course. But we have to balance. So how can the churches balance evangelism and environmental stewardship? Di ba? Hindi lang yung natin attract tayo para makinig kayo ng gospel sa church namin, but we have to show the community that we are doing something for the environment. We could have the clean up drive, show that we are clean, show we are planting. So what practical creation care ministry can we have in our church? Meron na tayo. But how to intensify it? How to expand it outside? But we have to start sa loob muna. Baka puwan kayo ng waste management, sa atin mismo, hindi tayo start at home, start here. Very simple. Siguro sa Sunday school, we have to teach them how to maglaro kayo. Ito yung dahon ng saging, ito yung plastic, tapos meron silang anong recycle dito. Kasi mindset kasi ang alam natin, basurahan, lahat nakalagay doon. Separate. Paano ipa-practicalize ito? Kahit sa bahay, just to give you an example, nahirapan ako, parang ayaw ko na rin mag-separate ng nabubulok kaysa especially yung kitchen waste kaysa kwan kasi ang hirap. Paglagay mo, nangangamoy. Di ba? So nakita ko yung practical. Bumila ko ng yung puting balde. I-cut mo yung ilalim para tapos magbutas ka na. Ilibing mo yon. Tapos may cover siya. Doon mo na itatapon. Tapos kukuberan mo siya. Tapos pag napuno siya, tatanggalin mo. Kukuber mo ng lupa, ililipat mo ulit siya. Yung nakita kong very practical. Hindi ka na magpa-high profile na kagawa ka ng parang compost. Mangangamoy Yung nakukuberan mo siya, tapon siya, cover mo, madaling hugutin kasi butas yung ilalim. Hugutin mo siya, pag puno na, kukuberan mo na siya, lipat mo lang ulit siya. If you have a small land. So yun ang ginagamit ko. Fertilizer na siya, automatic. Kasi kung open pit noon, mangangamoy. Pupuntahan ng dagayan, nandun ng langaw. So, think of simple things. Ganun lang kasimple ay mangyayari yun. How can we practicalize creation care? So, example, meron tayo nga sa church, we have KSN bag. Dalhin nyo palagi yung bag nyo. Para hindi pagputang grocery, meron kayong... Sa motorsiklo ko, may bag ako doong... Yung ambag natin, di ba? Or KSN bag, ilagay lang doon. Para meron kang... Lalo na sa US, tuwing you need a bag. Oh, yes. $1. So, dapat may bayad ng ganun ang kuwan natin. Okay? So, yun ang mga example natin. Paano natin practical example? Waste management. If you have
Sample lang, meron kang bibili ka sa bakery. Bibili ka ng loaf bread. Naka-plastic na yon. Lalagay pa sa papel. Anong unang practical pwede nang gawin nun? Refuse. Huwag na lang. Di ba? O kaya, kung nakalagay na, i-reuse mo siya. Pwede mo siyang i-repurpose. Pwede mo siyang ikat sa maliit kung ganon. Minsan, tinitape pa natin yon, di ba? So, you have to think paano natin mag-isip kayo ng example. Sino bigyan ng example na mas practical? Toothpaste, yung nakita mo sa toothpaste. Pag commercial, ginaganon mo malaking toothpaste. Yung pala, pwedeng maliit lang sa toothpaste. Ang isang practical na nakita ko, alam mo sa toothpaste, ay, paglagay mo toothpaste, huwag mong basain. Diretso yun. Kasi pag binasa mo, maraming toothpaste, more than 50% natatapon lang sa sink. Pag binabasa mo kasi, naglulusen siya. Dapat, hindi ka nga mag-gargle paglagay mo toothpaste, lagay mo sa dry, i-brush mo na agad siya. Buo nandun na yun. Hindi natatapon. Di ba kita mo, nandun ang toothpaste, 50%, tapos ang dami pa. Tapos kami ng asawa ko, kakat pa namin yan pagkatapos. Kakayurin mo yan. Parang haning, nakakatatlong araw pa yun. I'm just giving you practical things na ganun. Labing pa kayo kasi share kayo eh. So, pero ang toothbrush nyo, palit-palitan nyo. Hindi yung nakahiga na lahat, gamit pa rin yun. Okay, so anong mga practical example natin na pwedeng nating gamitin? For discussion bago tayo. Practical example on waste management. Refuse, rethink. Siguro yung makuha natin, yung magamit yung mga bote, kahit ibigay lang natin sa mangbobote. Sa church. Kasi minsan, paper plate, pero na-cover din ng plastic yung ilalim tsaka hindi yung Minsan nga yung kutsara na kawayan, sabi nila, ay kawayan naman yan. Pero yung energy paggawa noon, mas mura pa mas malami pang energy yung ginawa doon sa pag-ukit tsaka yung kawayan, pagputol ng kawayan, kaysa doon sa plastic. Kaya minsan may nag-seminar nga, we have to blame the scientists for developing the polymer technology kasi naging mura ang plastic. Noon kasi panahon namin ni Pastor June, mahal ang plastic Dahon ng saging ang ginagawa, ganun. Kaysa ang plastic ngayon, napamura kasi sa technology napamura. So may mga technology na in the long run ay pangit na rin. Naging simple na lahat. Noon wala pang Rexona, di ba? Kuan lang. Gaw-gaw lang nilalagay mo doon. Gaw-gaw ba, Jean? Tawas ba? Tawas. Malapit na yon. Kasi gaw-gaw ko, lumalagkit, tanggal mo, bago na ulit. Di ba? Parang ganon. So, even just to mga example, sa church, at least nagdadala na tayo ng mga tumbler natin, bag natin, for sarili ng hugas, mas sigurado pa tayo. Ano pang ginagawa natin? Instead magtanong kayo sa akin, ako magtatanong sa inyo. Ano mga practical things na magagawa natin? Segregation. Mag-compost tayo. Yes, Jean? I think ang practical thing to do is to plan. Kasi halimbawa, bigla kang pumunta sa Robinson. So may bibiling ka ba? You don't have a plan. Pero if there's a plan, you know na may input-output yan. So that plan yon, it's maybe beyond waste management. It's more planning of input-output materials. Baka ganun. Parang kasama na yun sa rethink. Yung
may plano ka na. Pupunta ka pala ngayon, punta ka sa trabaho, pero mamaya mag-grocery. Dala ka na ng mga bag mo. Kung bibili ka sa South, may points ka pag may sarili kang bag na dala na gano'n. Sa ibang... So, part yun ng rethinking. Reuse yung mga dami nating mga gamit. Dami nating... Minsan, halimbawa, yung mga cord lang ng mga cellphone, ang dami natin, di ba? Parang ahas na yung sa bahay. Eh. Ang daming ganon. Pagkasira, tapon. You could even protect it initially. May nilalagay tayong tape door or parang ganon to protect yung mga equipment para matagal siya. Pero problema natin ang mga gadget ngayon. Every year nagbabago ang model eh. Ay ayaw ko na ito eh. Ayaw ko ng aking cellphone kasi 16 pa lang to, 17 na ngayon. So, the better mas kwan yan eh. Buti pa si Brother Jerry, kwan pa eh. Nokia 210, 110 pa yan ano. Ano ba yan? Ano yung Nokia ang matagal talaga? Kahit ibato mo eh, hindi. Kaya yung nag-imbento ng Nokia kwan, nasisante siya sa Nokia eh. Kasi dapat yung model mo, masisira siya, matagal siyang hindi na bago eh. Kasi dapat, ang design ngayon ay dapat 1 year lang. Hindi na siya maganda. Ano yung kotse noon na maganda, nung parang Toyota ba yan, ay isang Toyota na model na talagang ang tagal bago napalitan. Hindi ayaw magpalit ang mga tao. Yung kotse yung basta 1980s yun, na parang Volkswagen ayaw din nilang palitan. Aside from that, nasisante din kasi pinaganda masyado na kahit bagong model ipakita ay ayaw. Kaya medyan commercial. So what we do things, sabi niya 3 bottom line approach. In doing our things also, like sinabi ni Jean, may tayong sinasabing 3 bottom line approach. You have to think of 3 P's. You have to think about people, about the social aspect, the planet or the earth, which is the environmental aspect, and of course, another P is profit also to make it sustainability. So tatlong aspect ang isipin natin. Hindi lang lahat profit, hindi lahat para sa tao kasi siguradong mababankrupt ka. Hindi taan puro environment ka kasi kailangang mabuhay din ang tao. So yung tatlong 3 bottom line approach. You have to think, any business you do, whatever you plan, think of these 3 things. Planet, people, and profit. May isang pipang ilalagay ako. Prayers. To make it more sustainable. Or any question or gusto nyo mag-share dito? Teka, last na parang may slide lang akong pinapakita dito. Creation care is not optional for Christians. It's part of the faithful stewardship, love of neighbor. Kasi pag love mo yung you do creating, you are honoring God, you're loving your neighbor, and worship of the Creator. Creation care is honoring God. Eh, sabi nga sa Genesis 2:15, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work, to till it, to design it, and take care of it. So, hindi lang work siya doon, kundi you have to keep it for the next generation. That's honoring God. Good. Question si Brother Patrick. Hello po. Thank you po, Dion Glenn, sa inyong lesson. Siguro isang bagay na maganda po na na-remind tayo about this. And isang mindset siguro na maganda maitama natin, yung mindset na okay lang yan, bayad na naman yan. So maraming application po yun. Halimbawa, sa tubig, may minimum 10 cubic meter, 200 pesos. So kung gamitin ko 1 cubic meter lang, babayaran ko 200 pesos. Kung gagamitin ko 10, 200 pesos pa rin. So hayaan mo na yan kasi 200 lang din naman ang babayaran. So parang, although sayang na siya, pero sa mind mo, okay lang kasi same lang din naman yung babayaran mo. So pag yung mga mahilig mag-hotel, yung aircon bukas all throughout the day, kasi bayad naman yan eh. Or yung pag kumain ka sa restaurant or fast food, okay lang na maraming tira kasi bayad naman yan. So yung parang ganung mindset na maraming nasasayang dahil nasa mind mo, binayaran mo na naman siya. Well, in fact, marami kang ways na pwedeng gawin para ma-minimize or mawala yung mga sayang na yon and makatulong ka sa environment, pag-preserve. So, ganun po. That's very good. Para bang itong iced tea nga eh.
bayad na yan, part na yan sa nila. But magandang ginagawa ng new policies ngayon na ini-incentivize. They are giving you some incentive if you bring your own bag, if you do something on that one. So maganda yung kanyan. Huwag niyong ibayad na yan, kunin mo na. Di ba? Kung reimbursement yun, maximize mo. Pero kung kung other things, lalo na kung plastic, parang alam mo namang hindi na bibili ka ng gulay, ilalagay sa plastic. Ilagay yung talong sa plastic, ilagay yung kuwan sa plastic, tapos ilalagay ulit sa isang plastic. Dodoblehin pa, baka daw mabuslo. Gawa ka lang ng saging na malaki. Lagay ka ng bayong mo, di ba? May pa. Thank you, brother. Sino pang gusto mag-share? Yes. May mga expert tayo dito. Hello, sir. Ang ganda po ng lesson nyo ngayon. Salamat po. And nagre-resonate po sa akin to kasi agriculturist din po ako. And ito po ay hindi po tanong na, ito po ay isang sharing dahil ang ganda kasi nung lesson and ang naging internalization ko dito is yung Christian way of life, how to practice it in terms of yung lesson ngayon sa stewardship sa nature. Ang naisip ko kasi dito, all of the problems and the issues that we are encountering right now it stems from the three out of the 7 deadly sins. Kasi una, greed, sloth, and pride. Una po yung greed. Bakit naipasok yung greed or anong connect nito sa greed? Greed, because of the capitalism, which is love for money, so that is greed. Yung mga big corporations and even yung mga consumers is very reliant, for example, sa plastic. Kaya naging widespread ang use ng plastic is because it's cheap, it's convenient, and dahil doon mas nagpo-proliferate yung mga business, mas malaki ang profit nila kung gagamit sila ng plastic. Dahil on the side of the consumer naman, ang side ng consumer, meron din silang parang nagagawang sin, which is yung sloth. Bakit sloth? Kasi imbis na maghirap sila, ayaw nilang mag-extra effort kasi nga tinatamad sila or gusto nila ng comfort, which is yun yung yun yung sloth eh. So tinatangkilik nila yung plastic kasi nga either tinatamad sila or gusto nila ng convenience. And then number 3 is yung pride. Bakit naman sa akin na-internalize ko na-connect ko yung pride dito sa ganitong problema sa nature and yung stewardship natin bilang mga tao is yung pride is kaya natin tinatangkilik yung mga bagay na may kinalaman sa greed and sloth is because most of them is nako-connect sa status symbol. For example, yung sinabi mo kanina, sir, na yung iPhone or any gadget na 16 tapos may 17, may bago nang lumabas, ayoko na ng 16 kasi pag may 17 you're in, you're having a status symbol which is lagi kang pasok doon sa newest gadget. Ibig sabihin may pera ka na pang-afford mo nun, which is love for money, no? So which is pride din, kaya ganun po. Kaya ang ganda po nung lesson ngayon kasi sa tagal na po na uma-attend po ako dito, naghahanap pa rin po ako ng mga sagot na honestly, nag-iisip po ako kung I will be converting, ganyan. So nag-decide po ako kung ano pa kayang may papakita sa akin ng church para ma-convince ako na pumasok, ganun. And I think itong lesson ngayon is a very big factor kasi nakita ko na yung church na sasalihan ko if ever is very walk the talk, para gano'n kasi yung shinare nyo ngayon napakaganda. It resonates yung Christian way of life, hindi siya parang sa pagbabasa lang ng ng scriptures. Meron siyang practical application sa mundo. And ayun lang po, maraming salamat po. Thank you.
Kaya pag nakita mo sa church, akala mo, puro doctrines lang. So marami tayong mga ministries dito. As we go to the community, may gardening tayo din dito, may KSN last one. So we have to practicalize it. But kulang pa rin. So we have to do more. Siguro we need your expertise on that one. How to practicalize all these things. Yung how to recycle, how to do this thing. Plastic, very kwan yan. Pati sa society na marami na rin plastic. Kaya sabi nga nung isa if you have new friends, dali, iimbitahin mo sa swimming. Pag lumutang daw sila, plastic yon. Pero problema daw niya, nung pati mga totoong kaibigan niya, hindi plastic, nalubog na namamatay din. Kaya mahirap na i-discern yung ganon. So, even sa society, ang dami na rin plastic nating nalutang. So thank you for that insight, yung greed, yung pride. Yung pride, especially yung pride, parang, bongga ka, hindi ka nagpapalit ng, di ba, may hinahanga natin yung professor na hindi nagpapalit ng damit, hindi nagpapalit ng damit. Hindi umuulit ng damit, ibig sabihin, ang dami niyang damit. Itong damit kong ito, blue to dati, ngayon, nag-yellow na sa kupas na ito. Actually, practically, kwanto Sa Erie pa ata ako nitong shirt na ito. Di ba? Natural na siyang kwan. Kaya kung faded in ka, di ba? Ginagamit ko. Kung araw-araw hindi ka nagpapalit, huwag niyong sitahin na. Hindi ka nagpapalit. Sabihin, you are caring for nature. So, yun ang kwan natin. You have to practicalize it sa buhay. Kasi sabi nga nila, laging sinasabi ng pastor natin, tsaka, live simply so that others will simply live. Live simply so that others will simply live. So, we have to simple lifestyle natin para yung iba, wag mong, para mong kanyan parang ano yan? Hoarding parang hoarding yan, di ba? Parang i-hoard mo lahat. Wala na sila. Gusto mo sarili mo. Okay, so, live simply so that others will simply help also other people, share, influence them in the right way. Kasi mas masaya yung simple, di ba? Google lang gagamitin mo, kaya pakalbo ka na lang, brother, para wala nang shampoo, sabon na lang kailangan mo. Wala nang suklay, hindi ka nabili ng suklay, hindi ka nabili ng shampoo, hindi ka nabili ng conditioner. Ano pang kailangan mo? Wala lang trabaho yung barber, kaluoy. Kasi tayo na rin ang gumagawa nun Okay. Sino pang gusto mag-share? Who wants to share? Yes, Rada. Salamat po, Deacon Glenn, sa inyo pong topic. Share ko lang po, Deacon Glenn, meron po tayong tinatawag na perfect creation. Perfect. Dati sa God creation. No po? At sa paglalang po ng Diyos sa lahat po ng kailangan ng tao, ang Diyos po ay lubos po na nasiyahan. Ang sabi po ng Genesis chapter 2, verse 25, ang sabi po rito, Genesis 2:25, ang Diyos po ay lubos na nasiyahan sa lahat ng kanya pong nilalang. No? Talagang naroon po yung sadyang ang Diyos po ay yung nasiyahan dahil sa pagiging perpekto na kanya pong nilalang. Yun nga, before the creation of man. No po. At naging imperfect lamang po, no? Dahil po sa kasalanan ng tao. No? Dahil po sa pagsiwaya hanggang sa ating pong panahon ngayon, talagang ang tendency po ay hindi po, parang kung ang damdamin ngayon ng Diyos ay talagang, palagi ko ay hindi po masisiyahan, bagkus talagang malulungkot dahil po sa kasalanan ng tao. Nagkaroon po tayong illegal mining, di ba po, na nilikha ng Diyos pero hindi kinalinga, hindi minahal ng tao. No, kaya po, ang damdamin ng Diyos ngayon talagang sabi po natin na malungkot. Pero yung pag-asa naman ay nasa church nga,
nasa mga mananampalataya na tayo po yung talagang magiging good steward doon sa pag-care talaga sa creation ng ng Diyos, na maging role model tayo para doon sa mga tao na matitigas ang ulo. Kumbaga sa bansang Israel, talagang iyon hanggang sa ating generation ngayon, naroon pa rin yung mga katigasan ng ulo po ng tao. Pero ang pag-asa lamang po ng Diyos para talagang manumbalik yung kanyang lubos na kasiyahan at mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos, ay nasa atin po na mga mananampalataya ang pag-asa. Yun lang po. Salamat po. Thank you. It's really man's sinfulness. Kahit siguro tayo, minor tayo, noon pa yung opportunity, talagang gagayahin din natin sila. Kasi talagang addictive yun eh. Kaya minsan hindi natin, dahil wala tayong capacity, wala tayo doon, hindi natin masabing sinful na rin tayo. Kahit Kristiyano ay kayang maging sinful. So, it's really nice to balance all these things. Pwede naman silang, kahit ikaw ay nag-exploit ng something, nagsimba ka pa rin. Pero you have to balance this one. Sinfulness is the greed. Kaya nga sa management na yung natutunan ko manage the greed of the people. You have to use the greed to motivate them. You have to use the greed to, to incentivize them to maximize yung kasalanan Okay, sino pa? Before tayo we'll end it earlier. Deacon Christian. Ian. Thank you po Tito Glenn sa lesson. Nung ako po ay dumating sa church, parang recently launched lang din po yung KSN that time, few years ago. But nung po talaga, to be honest, parang di ko makita yung importance of really putting too much emphasis on caring for the environment as part of ministry ng church. And that was because wrong yung aking doctrine. Hindi ko siya na-connect sa what God is planning or what God's plan is. I thought before na, bakit pa mag-care sa environment? Later, sa end naman, i-destroy din to ng Panginoon and He will create a new one. But that was wrong. That was corrected in this church na hindi this same earth, God will restore. So, and yung verse nandiyan in Genesis 2:15 is what God is God's original intention in His creation. That He is going to put man and put him in a garden to work and take care of it. So, ibabalik niya doon sa original niyang purpose. So, tayo, it will not end in this lifetime kung ano man yung practice na ginagawa natin. Kasi before, I thought, pagka namatay ka at humarap tayo lahat, ay nasa langit na tayo at lagi na tayong nagpupuri sa Panginoon. Part that, but we will be given a physical body. So, yung intention ng God for us to work and care for His creation, magiging part pa rin yun ng ating responsibilities and duties in the next chapter ng purpose ng God in His after this redemption. So, yun, importance nung right doctrine and sabi nga C.S. Lewis, if you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. So we are looking towards the new heaven and new earth. At the same time, we are doing something because we know that this is God's plan all along in His plan of redemption. So kasali yung kanyang creation in what He is going to redeem in the future. Yeah, thank you for that. Kasi minsan, sabi na, isusunogin naman daw ng Panginoon daw ang mundo Pero minsan yung fire kasi, part ng purification yun. Para bang gold na kailangang sunugin para matanggal ang purification. Baka susunugin nga para matanggal yung mga impure things sa yung mga illegal bang sinabi kanina or ano bang mga para ang new earth na umusbong ulit. Para bang forest, di ba? May mga forest fire na natural talaga yan. Masunog yung area para lalabas yung green. So masusunog yung area para yung seed ma-break ang dormancy kasi kailangan ng heat ng seed para tumubo ulit, para may fresh na kakainin ang mga
mga hayop. May mga areas na it's a natural process. So, thank you for that, Ian. Yes. Hi po. Sorry. Dun po sa practical side of things, i-share Yes. ko lang po yung like a little bit of what we know. Dun po kasi here in the Philippines, yung main problem talaga natin yung disposal. So even if we do segregate, what will happen after that, di ba? So parang recently kasi parang we found out, or hindi talaga recent pala. So parang we know na may mga few companies na, for example, dun sa single-use plastics, may company called Plastic Flamingo, if may alam po kayo dun. Nandun sila sa, may warehouse po sila sa Muntinlupa. So parang pwede tayong, like even sa individual household, i-clean lang natin and then i-dry, then we set it aside. Tapos pag madami na, pwede nating i-drop off dun sa kanila. So ang ginagawa po nila, they turn it into like furnitures. Familiar naman yata tayo dun sa mga ganong companies na ginagawa nila into something else like furnitures or even building materials. So like yung mga sheds, yung mga roof is out from the plastic waste na parang shinred nila and then hinit. Basta may process sila. And then yun po yung isa. Tapos meron ding Green Trident. Yun naman po sila, nag-accept sila ng yung mga sira na ng mga appliances. And I think even electronics, papers, basta may Facebook po sila. Ayun, so pwede nating i-ship doon sa kanila if ever marami din tayo sa bahay. Yes, so yun, tapos ano po ba yun? Yung mga electronics kasi sabi ni Tito Glenn, yung nagpapalit tayo lagi or nasisira yung ating mga gadgets, di ba? Kasi they're really designed naman to be na masira. Kasi sustainability ng company yun, profit-wise. So may yung anong tawag doon, yung sa SM, Cyber Zone, ayun. Meron po silang bins doon na parang kino-collect nila yung mga broken electronics. So pwede po tayong mag-drop off doon ng mga Kasi yun talaga yung parang pinaka-concern namin even like before na, sige, nag-segregate nga tayo. Saan naman pupunta yan? Lahat pupunta sa landfill, right? Because tayo sa Philippines, we don't have the capacity, technology, wala. So nandun lang din lahat sila sa landfill. So might as well parang i-direct natin dun sa mga pwedeng tawag doon, mag-make use dun sa waste na yun. E-waste tawag doon. Kaya e-waste. Apo, yung mga Kaya ganun. nga, meron din tayo, which ginagawa ng KSM din dito kasi ang UP meron din na kinokolekta every opo. year. So kinokolekta natin sa church dito, nag-announce tayo, then tayo usually February fair yon. Kaya yung mga estudyante dito, dinadala nila doon sa e-waste na So yun ang mga practical things kung pwede nga magbi-business tayo nung ganun especially ngayon, mahal ng fertilizer. Baka compost na yan. Hindi natin kaya ang e-waste Kasi e-waste, isi-separate nila. Meron ang gold ngayon ng medal ng Olympics ngayon, galing sa yung mga nakolektang gold sa mga electronics na mga wiring. Yun ang ginamit nilang gold na medal sa ganun. Kaya, nung nasa Circa pa ako nun, nung ginawa ko yung kahoy bang naputol ng bagyo, yun ang ginawang trophy or award na gano'n na may kwento na galing sa bagyong natumba ito. Yun ang kolekta. So yun ang kaysa nangyari sa yun, ayaw nila ng puno daw, ayaw nila ng kahoy na trophy kasi nagputol doon ng puno. Kaya plastic naman yung mga ginagawang hindi mas mapangit. So mas maganda yung ito siguro mahogany during the fall of Milenio. Parang may mga kwento bang ganun ang story. So thank you for that. Last Okay. 2 points na lang po. Merong din po, yung dun sa water conservation. Okay. Meron tayong mga low flow na faucets and showers kung hindi pa po kayo familiar. So ibig sabihin, parang Mahina. low flow siya o mahina. So ibig sabihin, kasi yung regular natin, ano ba yung measurement? Parang gallons per minute yata. So ito ay lesser yung fino-flow niya. So yun, at least yun yung waste natin na we can like save or dun sa consumption Saan natin. nabibili yun? Meron po sa mga hardware Shopee? stores. Hello, anong pangalan? Parang low flow, ganun lang po yung tatanong natin. Parang low injection flow. parang 2 oras ka naliligo.
Cool lang. Kasi hindi naman tayo lahat Oo nga. parang conscious dun sa pag-a-adjust, di ba, ng mga shower heads, ganyan. So, Gusto natin kasi malakas minsan kaya nauubos ng... Diba, huwag niyo yung lakasan masyado para... Apo. So yun, may mga ganun po sa natin stores. Tapos lastly, yung sa solar po, ano sabihin ko? Parang ginagawa din po kasi namin yun. So if you want help po, we can help. Okay. So, yun pala, may kuha tayo ng advice dito kasi we need those advice ngayon kasi nagdidebate ngayon. Sino ba ang kwan? Sino ba ang kwan? Hintayin natin magmura muna. O hintayin, ano ba ang ROI nito? Pag kwan ba, battery ba gagamitin namin o ibenta namin sa Meralco? So, maraming mga questions na ganun eh. Maraming willing gumastos pero gusto lang nilang mga sa amin din ay we want it. Ano ba ang practical dito na makakatulong at the same time? Baka naman madaling masira ang solar panel, waste din yung mangyayari. So we need those advices then. Thank you very much. Oh, Deacon Rex, Last bago... ano lang, Maya, kukunin ka namin Oo. resource person ng KSN. Yes, yes. Marami kang ideas and I think very useful. Anyway, pag bumibili ako ng chicken, ng fish, no, which I always do, no, pag binabalot na yun sa plastic, ano yung mga tindera, ano, ang hilig no, pag bumili ka ng ano, Bilis. kala mo, hindi mo nabubuksan uli yung plastic, talaga namang bubuhuli ng ilang beses. Pagdating sa bahay, hindi mo talaga mabuksan, hindi mo ma-disentangle yung yung natin, no. Galit na galit ako pag sa bahay. Parang hindi na nila gustong mabuksan ko to, no. Kaya ngayon pag naman fresh options, no, pag ako nabili doon, sabihin ko, alam niyo na ha. Alam niyo na, huwag mong bubuhulin 'yan. Huwag mong bubuhulin. Kasi hindi mo magamit uli yung plastic eh. Sabi nung doon sa tindera naman ng tilapia, bibili din ako yan twice a week, tilapia at saka chicken. Sabi nung sinabihan ko yung unang bimili ako, sabi ko, huwag mong ibubuhol, huwag mong bubuhol kasi ang hirap buksan. Sabi nung tindero, sabi niya, hindi sir, sabi niya, sirain mo na lang. Sabi niya, kaya nga huwag mong ibuhol, ayokong sirain. Hinuhugasan ko yan. Hinuhugasan ko yan at ginagamit tuloy namin yan. Sabi kong gano'n, no? So, but anyway, ngayon kilala na ako doon, kilala sa fresh option, yung magtitilapia, alam na nila, hindi nila ibubuhol yung, hindi nila ibubuhol yung plastic, no? But anyway, mga simpleng gano'n, no? Laking bagay. Si Arvin. Yung tanong kanina number 1 na sinagot din yan, hindi ko niya, no? Yung bakit mahalaga na, yung, kasama sa message ng evangelism, kasama dapat yung Christian care, no? Yun, mahalaga kasi yun. It's really part of the creation and that the whole creation will be restored naman in time, no? So kasama yun doon talaga. Hindi siya disposable, no? Yung natural creation is not disposable. And then another thing is that, and which will be the subject ng mga upcoming lessons natin is yung how does creation teach us, no? Kasi creation is really meant to teach us. It's a tool of God to reveal Himself, no, to us. So the birds will teach us a lot of things. No? Ants will teach us a lot of things. Trees will teach us a lot of things. And these are all the instruments of God to reveal Himself and to teach us. So mahalaga talaga yan. And of course, yung value talaga, yung intrinsic value ng creation to God, no, is that it is something that He takes pleasure on, no? Kasi nung create niya, no, everything is really good, no? And to Him, it's His source of good pleasure. So, it's important to God and therefore we have to make sure that it is part of yung ating evangelism. So, it cannot be apart from it. Maganda yun. Talagang maraming natural nature. Yung ants na lang, di ba, Pastor, yun ang para sumipag tayo. Alam mo ba yung sa eroplano, yung bird, yung design ng eroplano doon? Alam niyo sa radar, saan nila nakuha yon? Sa bats. Kasi walang mata ang radar, sound lang nila. Alam nilang wall na yon, babalik na sila. Ang camera, alam niyo saan galing? Sa ahas. Kasi yung last, pag namatay siya, yung last yung nakita niya, yung mag-register. Kaya sa atin, pag pinapatay ang ahas daw, durugin mo yung ulo kasi pag nakita ka ng mga kasamahan niyang ikaw yung nagpatay sa kanya, babalikan ka.
Naging which may katotohanan yon kasi ganon ang kaya siya, dudurugin mo yung ulo. Kasi yung mata kasi huling makikita ng, doon nila nakuha yung camera. Marami pa tayong makuha. Resilience, cockroach. Marami tayong pag-uusapan doon. So, thank you, Brother Rex. So, para excited tayo sa mga design, kahit sa architecture, may mga natural design sa creation. Okay? Maraming salamat. So, let's end in prayer. Our dear Lord, we are thanking you for this time that we have remember how to take care of what you have given us. We ask for forgiveness, Lord, for we have a lot of sins, we have a lot of imperfections, and dami na may mistakes, Lord, in interpreting what you want us to do as a steward. We tend to exploit everything, maximize everything, Lord. That's because of our sinfulness. Cause us, Lord, to understand, rethink, and even influence other people how we do things, Panginoon, for the care of the environment as part of our being Christian. Lord, cause us to walk what you want us to do, not only talking about you, Lord, talking about salvation, but talking about the whole aspect of man and how we are created and how we could relate what we are doing to you, Lord, to your own honor. Lord, we pray that you will keep these things in our mind as we depart from this place, as we go back to our work, go back to our houses, Lord. May you bless us now and give us your blessing. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat.